Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Mga ilang araw ang nakalipas, gumawa po ako ng vlog tungkol sa aking katanungan na handa na ba tayo sa isang revolusyon? At ang aking konklusyon doon ay hindi pa tayo handa sapagkat masyadong hati-hati ang ating lipunan. Yung pong naganap ng mga rally kahapon ay naging patotoo doon sa aking sinabi na hindi tayo handa sa isang revolusyon. Kasi nakita natin kung gaano ang pagkakawatak-watak ng lipunan kahit na mayroong malaking issue ng katiwalian sa ating bansa. Pulupulutong ng mga rally sa iba-ibang mga lugar, iba-iba ang mga namumuno, iba-iba ang mga political na interes. At ang nakakalungkot dyan, nasaksihan natin na may mga ilang lugar na kung saan ang mga mamamayan, tayo mismo, ang nagtatalo-talo at nag-aaway-away tungkol sa ating mga magkakaibang mga political na idea, kagaya po ng kung sino ang dapat na susuportahan. Si Duterte ba? Sila Robredo? Si Marcos ba? O sino pa man na mga political na interest. Ang nakakalungkot dyan, habang tayo ay nag-aaway-away, habang tayo ay nagkakawatak-watak, yung mga magnanakaw na nakaupo sa kanilang mga opisina, dyan sa Malacanang at sa Kongreso, ay pinagtatawanan tayong lahat. Nakikita nila na sila ay nagtagumpay sa patuloy na paghahati ng mga Pilipino. Alam niyo po mga kababayan, kaya ko sinabing hindi tayo handa sa isang revolusyon. Kasi hindi talaga tayo magkakaisa pa sa ating adhikain sa kasalukuyan. May iba-ibang mga political interests that are at play at ginagawa nating prioridad ito kesa doon sa unified na paglaban natin sa korupsyon. Totoo, lahat halos ay gusto na labanan ng korupsyon. Pero paano mo ito lalabanan? Yun ang tanong. Merong mga naglabas ng kanilang mga opinyon, kagaya ng mga artista, kagaya ni Vice Ganda, na kung iyong pakikinggan, parang maganda, kasi inuutusan niya si Bongbong Marcos. Pero po sa aking karanasan, tungkol sa mga public speaking na ganyan, lagi kong sinasabi niyo, huwag niyo lang basta papakinggan kung ano yung sinasabi, pakinggan niyo rin kung ano yung hindi sinasabi. Sa mga speech na ginawa ni Vice Ganda, kunyari, parang matapang siya na inuutusan si Bongbong Marcos na ipakulong ang mga magnanakaw. Ikaw, iswelduhan namin. Kami ang mga boss mo. Pero sa kanyang sinabi, he is actually presuming that Bongbong Marcos is not guilty of the corruption. Inakwit niya na kaagad si Bongbong Marcos kasi ang ginagawa niyang kasalanan ni Bongbong Marcos dito ay yung hindi pagpapakulong at hindi yung partisipasyon doon sa korupsyon. At kapag sinabihan mo si Bongbong Marcos na ipakulong mo sila, ibig sabihin niya na gusto mo manatili siya din sa pwesto para siya ang magpakulong dito sa mga sinasabi mong korap. Simple na atake, pero yung subliminal message, kung yung pag-aaralan yung kanyang sinabi, ay hindi maganda. Sapagkat hindi mo masosolve ang question o issue ng korupsyon dito sa bansa nang hindi mo pinapapanagot ang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ukol dito. Ito ba ay aksidenteng nangyari? Hindi po. Kaya na sinabi ko sa inyo noon, ito ay nakadesenyo. Ito ay objective, pati ng nasa kahanay, ng mga pink, ng mga dilaw, to divert the attention against Bongbong Marcos. Kasi sa totoo, mas gusto nilang nakaupo dyan si Bongbong Marcos kaysa naman kay Sara Duterte. And a choice between Sara Duterte at saka yung pagnanakaw sa ating bansa, ang mas pipiliin nila, mas okay na itong ninanakawan tayo kaysa si Sara Duterte ang umupo. Kaya kahapon, aking pinagmamasdan yung mga rally, ako ay nalulungkot bilang isang Pilipino. Sapagkat yung aking sinabi tungkol sa aking pagkakawatak-watak ay napatunayan na totoo nga. At sa aking sapantaha, kung magkakaroon man ng revolusyon,
mayroong isang malungkot na katotohanan tayo kailangang harapin bago maganap ito. At yan ay ang pagkakaroon ng isang sakripisyo para sa unity ng ating bansa. Sa aking pananaw, isang bagay lang ang makakapag-unite sa ating lahat. Pero yung isang bagay na yan ay isang malungkot na katotohanan. Sana nga po ay hindi maganap, pero alam naman natin mangyayari ito. But on the day na mag-unify ang buong bansa, it will be the day that Rodrigo Duterte will pass away. Hindi ko po pinapanalangin na ito ay maganap. Pero history has always shown us at paulit-ulit itong nagaganap sa kasaysayan na laging mayroong martir na kailangang masakripisyo bago ang taong bayan ay magigising. The story of freedom is written in the blood of the martyrs. Yan po ang katotohanan na yan. And if ever there will be a revolution, I think it is a revolution that will no longer start in Luzon. We are looking at the wrong direction. I think the start of the revolution will start somewhere in Mindanao and in the Visayas. At mahahawa na lang ang Luzon. Bakit? Because Luzon is already compromised. Masyado pong malalim ang hawak ng mga political dynasties dito sa Luzon. Ang vote buying, ang korupsyon ay bumaba na hanggang sa mamamayan. At habang tayo ay ganito, patuloy tayong naghahati-hati at natutuwa ang mga magnanakaw diyan sa Kongreso at saka sa Malacanang. At pinapanood ang mga mahihirap, ang mga ordinaryong mamamayan who are fighting it out against each other. Tayo mismo ang naglalaban-laban. Para sa ano? Ang adikain natin, kunyari, kontra sa korupsyon. Pero bakit tayo ang nag-aaway-away? Bakit tayo ang naglalaban-laban? Eventually, nakalimutan na natin kung para saan talaga yung rally na ito. Natatandaan niyo pa ba yung issue ng droga sa Malacanang? Yung issue ni Paulo Tantoco? Malapit na rin nating malimot kung ano ang issue ng katiwalian, ang involvement ng mga congressman. Kasi ang direksyon na pinupuntahan, pati ng mga investigasyon, patungo na lang sa mga kontraktor at sa DPWH. Sinabi ko rin sa aking mga nakaraang vlog na kahapon, na huwag kayo magugulat at pagmasdan ninyo kung paano gagalaw ang media, kung paano nila iti-twist ang narrative ng mga rally na nagaganap. At eto na nga, napansin na ninyo, merong nagreklamo mga tao, yung Channel 5 reporter. Iba yung storya niya na ibinibigay sa kanyang live na pagre-report. Kaya nagreklamo yung taong bayan. Dito makikita mo that there is a concerted effort, even on the part of the national media, to divert the attention of the people and not to get to the truth. At yan ang ipinakita sa atin ng September 21. Sana nga po ay hindi maganap yung aking sinasabi. But history is pointing us towards this direction. And I think even the Marcos administration fears this. Ito ang kinatatakutan nila, na mamatay si Rodrigo Duterte sa Hague. Because this is the event that will awaken the giant in the Filipino people. Tayo po ay patuloy na magmasid, makilahok, mag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.